Hi, this is Ronald Corpus Official and welcome to my vlog. And for this content, for this video, ating pag-uusapan ng isang katanungan, may rabies po ba ang baka at mga baboy? Again, I am Ronald Corpus Official. I have the heart of campaigning of rabies awareness. So, ulit ang katanungan ay, may rabies po ba ang mga baboy at baka? Ang kasagutan ay wala. Pero maaari po silang magkaka-rabies o maaari po silang ma-infect, mahawa ng rabies virus. Bakit? Paano? Sino-sino nga ba ang magkakaroon po ng rabies virus? O sino-sino nga ba ang mga carrier po ng rabies virus? Sasagutin muna natin ang isang katanungan. Number 1, sino-sino nga ba ang mga carrier ng rabies? So, ang lahat po ng carrier ng rabies ay ang all warm-blooded animals with FAR. Ibig sabihin, ang baboy, ang mga baka ay belongs to warm-blooded animals with FAR. Kahit tayong mga tao ay belong to the warm-blooded animals with FAR. Ibig sabihin po, tayo po ay belong, but we are in the highest form of animals. Kaya nga tayo na-infect at maaari po tayo magiging carrier ng rabies. So pag tayo po ay nahawaan o na-infect po ng rabies, so maaari na po tayong makapagkalat ng rabies kung hindi po tayo maaagapan o mababakunahan ng anti-rabies virus. Pangalawa, paano nga ba sila ma-infect ng rabies virus? So kung ang mga baka natin at ang mga baboy at nadaanan ng isang infected na rabid animal, kagaya ng aso, at sila po ay nakagat, nakalmot, yun yung paraan kung bakit sila nahawa ng rabies virus. So kaya, ang isang baboy at isang baka ay nagkaroon din po ng rabies virus. Bakit sila nahawaan ng rabies virus? It's because it's belong to warm-blooded animals. Sabihin, sila po ay kasama po na maaaring magiging carrier ng rabies virus. So, yun. So, kagaya po ng nasa video na to, na isang balita, ito panoorin nyo. Department of Agriculture puspusan ang pagbabakuna kontra rabies, kasabay ng ulat na kumakalat na rin to sa iba pang hayop. Batay kasi sa ulat, ilang baka na rin ang nahawaan ng rabies. Ayon sa Department of Agriculture, kumalat na rin ito sa iba pang hayop. Nakarang taon, 6 na baboy ang nagpositibo sa rabies matapos makagat ng isang paggalagalang aso sa Marinduque. Naitala rin ang 20 baboy na nahawahan ng rabies sa Pampanga at nito lamang Marso, 2 baka ang nagpositibo sa rabies sa Marinduque pa rin. Binaon sa lupa ang mga naturang hayop pero pinaghihinalaang isa pang baka ang infected. So, yun lang. So, sana meron kayo natutunan for this video, for this content na kung saan ang katanungan ay meron po bang rabies ang baboy at baka? Ang kasagutan ay wala. Pero maaari po silang ma-infect po ng rabies virus sa pamamagitan po ng pagkagat o pagkalmot ng mga infected ng rabies virus na rabid animal tulad ng aso o pusa. Kung sila po ay nakagat o nakalmot, maaari po silang mahawa. Why? It's because ang mga baka at baboy ay belongs to warm-blooded animals with FAR, na kung saan sila po ay susceptible ng rabies virus. So, once again, this is Ronald Corpus Official na nagsasabi, kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel kung nagustuhan mo yung content na to. So, paki-like, and kung ito po ay karapat-dapat i-share, so i-share po natin na po sa kalaman natin lahat. And mag-leave po kayo ng comment, any suggestion, opinion for the next vlog, or additional information about this content kung saan ang mga baboy po ba at ang mga baka ay may rabies virus. Ang kasagutan ay wala. Kung meron kayong dagdag dyan, so don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante mga ka-official is huwag niyong kalimutang i-click ang ating notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. Nagpapasalamat din po ako ng buong buo sa inyong walang sawang suporta ng aking YouTube channel. I love you all. Bye-bye.